Sa pagkakataong ito, makakapanayam natin mismo si retired Major General Jovito Palparan. Magandang umaga po, Ginoong Palparan. General Palparan, magandang umaga po. Hello, Kara. Magandang umaga din sa inyo. Okay, magandang umaga po, sir. Matagal na po kayong pinaghahanap ng ating mga otoridad. Bakit hindi po kayo agad sumuko? Alam mo naman siguro, yung threat sa akin, napakalaki din. So, against facing the court, which I really wanted to, is my security. Napakalaki nila. At sa pag-retire ko pa lang, alam nyo naman na nakapa-headline ka agad, Palparan, big man walking. So, ang feeling ko, pag ako'y nasa kulungan, helpless ako. And they could do something. That was mali man ako sa pag-isip, but that is my apprehension at my family's apprehension. So sa palagay niyo po, hindi kayo ligtas kapag kayo po ay nasa kamay ng mga otoridad, sir? Really, depende talaga. Hindi sa pero alam nyo naman sa kulungan or sa mga marami ng incident, di ba, na na-snatch, napapatay. Well, hindi sa I'm casting doubt sa agencies natin, but there were those incidents. Ako pa kaya na napakalaki ng threat, di ba? So, sana maintindihan ninyo na talagang gano'n ang aking apprehension. Okay, may mga nagsasabi po na kaya po kayo nagtatago ay sign po ito na kayo po ay guilty dito nga po sa pagdukot dun sa dalawang estudyante na kayo po ay inaakusahan. Never akong nagkaroon ng feeling ng guilt. Gusto ko na talagang harapin yung kaso na yan kasi alam ko naman kung ang court ay patas, impartial sila, I could win the case. I could win acquittal. Alam ko, pagka patas lang yung judge. Pero hindi yun ang ang ko talagang concern ko is the security. So, hindi yung na guilty ka, nagtatago ko. No, never. Gusto ko harapin yan anytime, kung tutusin lang. Provided, secured yung security ko. Ano po masasabi ninyo dito nga po sa mga akusasyon na kabilang kayo sa umano'y dumukot dito sa dalawang estudyante ng UP na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño, sir? Kara, yung palagi nilang sinasabi ng estudyante ng UP, hindi estudyante sila. Ginagawa lang nila yan to get sympathy. 2 to 3 years na na-verify ko yung mga pangalan na yan doon sa UP. 3 to 5 years nang wala sila sa UP. Yung hindi inabanggit yung Empeño at saka Cadapan. Pero yung verification ko after incident, yung na-abduct doon, whoever abducted them, hindi ko rin alam, are full-time NPA armed group. Sila yung nangdidilin siya doon, sila yung pumapatay, yung Katanya, at saka may isa pa, nakalimutan ko na yung alias. Pero in the investigation, may i-connect na sila na rin yung Sherlyn Cadapan later na kiniklaim na sila yung nawala doon. Pero whether or not they're UP students, may kinalaman po ba kayo sa abduction nitong dalawang ito? Wala nga kaya nga ako nagpa-imbestiga doon because we were immediately accused na kaming nakakuha. Pero there was nobody talaga who could tell kung sino. Pero mayroon silang witness na daw naka-witness diyan na yung nagagalang Ramos, ang initial niyang affidavit, may kapit ako, ay sinasabi niya hindi nila kilala kung sino yung nag-abduct. Pati nga yung Katanya na yan, hindi nila masyadong kilala yun dahil bagong dating lang, gano'n, at saka patulog-tulong na, paalis-alis naman doon, pero NPA yun. Yun ang hindi niya kilala. Pero nung second affidavit, sinasabi na nila na Ate Karen, so dinoktor na nila and then dinagdag nila na yung vehicle na sinakyan, stainless, tapos mayroong stainless na vehicle nakita doon sa isang kampo na malapit, isang station ng military doon. So kinunik nila, inimbento nila yung kaso, Kara. Pero sir, itong Cadapan at saka Empeño, minamanmanan po ng mga tauhan ninyo? Hindi nga ang report doon, yung Katanya at palagi yung lumalabas ang mga pangalan. Walang Cadapan, walang Empeño. Okay, so sir. Yung Katanya at saka isa pa, nakalimutan ko na So sila yung nandoon daw na involved sa mga violent incidents at saka yung pangingikil.
Okay, So, sir. matagal na silang nandoon, di ba, 3 to 5 years. So, kung UP student sila, hindi sila doon 3 to 5 years lang. So, ano yan, ano lang talaga, propaganda lang yan, na sila UP student. Okay, sir. May karagdagang katanungan po para sa inyo yung aking co-anchor na si Howie Severino. Howie. Yeah, ginoong Palparang, dinideny nyo na may kinalaman kayo doon sa disappearance ng dalawa, no? Pero may information ba kayo kung may involvement yung militar? Hindi yung unit ninyo, hindi kayo, pero yung militar mismo? Wala, kasi wala namang pirma investigation noon. Wala namang na-involved na mga military doon. Walang nag-move na military doon at that time. So, hindi ko tiyak na kung sino yon. Eh, marami kasi sila rin kalaban eh. Dami nilang nasagasaan. Yun na lang mga nakikilan nilon. Galit din sa kanila. Yeah? Eh, paminsan lumalakas ang loob nila pag may military, yung mga kalaban nila. So, we really don't know. At pero I'm sure na walang na-involved sa mga tao ko doon. Yeah, sir. So, 2 taong kayong nagtatago ano, sa mga otoridad. 4 na buwan daw kayo sa Maynila, doon sa bahay na yun mismo? Kino-confirm nyo ba yun? Wala pa, bago lang ako doon. Bago lang. Okay. Previous to that, saan po kayo? Ay maraming lugar akong na napupuntahan. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung saan. Okay, so Luzon, Within Metro Manila lang. Metro Manila, hindi kayo lumalabas na Metro Manila? Yes. Sir, meron pa pong isa pang hinahanap na co-accused din po ninyo dito. Ito pong si Rizal Hilario. May impormasyon kayo tungkol sa kanya? Wala. Sir, ano pong susunod ninyong hakbang from here? Well, harapin ko yung kaso. I have to see a lawyer. Yun nga ang problema ko kasi medyo magastos din yung kaso. Yung security concern ko to face the court. Yun lang naman ang concern ko, yung gastos saka yung security ko. So, but maybe I need assistance lawyer. Eh, kung pwedeng walang lawyer, mas maganda. Kasi yung lawyer kong ginagamit dati, pro bono yung mga yan, kawawa naman. So, baka pwede nang hindi ako mag-abogado kung papayag sila. I can win the case. Ang tingin ko, lakas ng loob ko na harapin yung kaso na yan. Okay, maraming salamat. Retired Major General Jovito Palparan. Thank you din, Hayu at saka Kara. Thank you, sir.